ang kwento ko at ang kwento ng aking pamilya. Ito ang aming pamilya na naglilingkod sa Panginoon bilang isang full-time staff. Sa umaga, pagkatapos ng aming morning devotion, ako ay naglilinis sa ilang parte ng ating simbahan sa pagmamap, walis at pagpupunas. At pagkatapos nito ay nagpupunta na ako sa aming district area para mag-soul winning, mag-invite at pag-Bible study sa mga tao na ating mini-minister at sila ay tumanggap sa Panginoon at umattend sa simbahan. Kung nais mong tanggapin si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas upang ikaw ay magkaroon ng panibagong kapanganakan, sigurado na sa langit ka pupunta, ay kailangan mong tanggapin, kailangan mong ma-born again, kailangan mong tanggapin si Kristo sa iyong puso. So, kung sino po ang nais na tumanggap sa Panginoon po ngayong hapon, maaari po bang makita ang inyong kamay, kanang kamay, pagkitaas po. Sa ganun po ay may panalangin po kayo. Yan po, nakita ko po. Okay po, sino pa po ba? Yan pa po ba? Dahil sa po bang tanggapin si Kristo bilang sa... Ito naman si Nanay Lily. Matagal siyang hindi nakapunta sa simbahan dahil sa kanyang sakit at dahil na din sa pandemya. Ngunit nang matapos ang pandemya, siya ay na-invite at agad niya naman itong pinaunlakan upang makabalik sa simbahan at naging faithful siya sa kanyang pagbibigay sa Panginoon. Ito naman ang Guevara family. Si Ma'am May ay ginagamit ng Panginoon upang magturo sa mga kabataan sa ating simbahan. Naging faithful sa paglilingkod sa Diyos sa pagtuturo ng mga bata sa Kids City. Umaga pa lang, excited na ang aming mga anak sa pagpasok sa kanilang school. Isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa naming mag-asawa ay ang pag-aralin sila sa school ministry ng ating simbahan, ang De Torres Christian School. Dito, natututo sila ng academics at nabuhubog ang kanilang character at spiritual life. Pagkatapos naman niyang asikasuhin ang kanyang mga anak, siya naman ay nagbe-bake ng mga cakes para sa negosyo nilang Cake Yum na nabuo noong pandemya na nagsilbi nilang source of income at nagiging blessing din ito sa simbahan. Ito naman ang Makellan family. Si Ma'am Beng ay naglilingkod sa Diyos at pinapakita ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagtuturo din sa mga bata sa Kids City. Happy birthday to you! Say happy birthday, Teacher Beng! Say hep hep! Hooray! Say God bless you! Okay! Pictures of it. Si Caitlyn naman na kanilang nag-iisang anak ay bukod sa pagkanta sa ating choir ay nagtuturo din sa Good News class. Si Sir Elvin naman ay nagiging blessing sa ating Cool Church project. Ito naman ang Abis family. Siya naman si Vera, madalas niyo siyang nakikita, anak ni Sir Vic at Ma'am Juliet. Siya ay isang third-year college student na pagod na at sukong-suko na sa buhay dahil sa pag-aaral. Ngunit, kahit siya ay napapagod at malayo ang binabiyahe, ay hindi ito nagiging hadlang upang hindi mawala ang kanyang willingness sa paglilingkod sa pagtugtog sa ating music ministry. Napapakita niya ang pagiging faithfulness sa Panginoon sa pagpagamit ng kanyang talento na binigay ng Diyos.
Ito ang Lim family. Bukod sa paglilingkod sa Kids City at security ay tinuturuan din nila ang kanilang mga anak kung paano magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Ito ang Rivera family. Sila ay naglilingkod sa Panginoon at nagpapakita ng kanilang katapatan sa pamamagitan ng logistic ministry at sila ay very supportive sa aming district. At iyan ang kwento ng District 3 kung paano sila nagpapagamit at naglilingkod sa Panginoon ng may katapatan. Ngunit lagi nating tatandaan na ang pagiging tapat ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata, ngunit sa kung ano ang nilalaman ng ating puso at kung paano tayo nagpapagamit sa Kanya. Kami ang District 3 na sabay-sabay na naglilingkod sa Panginoon, iba-iba man ang aming pinanggalingan, tinipon pa rin kami ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Ang katotohanan sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng aming district work ay hindi po madali. Minsan may problema, minsan may mga bagay na hindi namin inaasahan na mangyayari. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, natutunan namin na ipanalangin ang bawat isa at i-encourage ang bawat isa na magpatuloy at magtatapat sa Panginoon.